ito, tapos words of matatanda na rin kasi yung mga ako, matanda na ako. Ako ata ang pinakamatanda dito. Di, si Bato pala ang unang kaya. Nauna mo yung buhok niya, ubos ka agad. Wala na. No more. You know, Bato started as a second lieutenant. Mayor na ako. Ganun ako katagal na mayor. Naging general na lang siya. Nung pagka-general niya, ako yung presidente, siya yung PNP. Binitbit ko siya. Pero he started as a second lieutenant sa Davao City. All these years na election, wala ako sa naging talo. Hindi ako nakatikim ng talo. Election after election after election. So siya, second lieutenant, tama, nung nagpresidente ako, tiniming rin niya na may rango na. So he became my chief PNP. Mahusay ito si Bato. At mahusay na senador ito. He is honest. At isa pa, si itong nakaupo dito, ganon-ganon lang yan. Pagka-joke, but he's a very honest guy. He should be there for the longest time. Ruben Padilla. Bongo. Mahusay. Alam mo, ganito ang nangyari. 2 minutes. Palihong po. Lagi magsitindog po, bida. Pagpuyo lang. Yung mga Tagalog, upo lang kaya. No need for the formalities of life. Pati, retired na ako. Yung naririnig ko na narratives dito. I'd like to share something, kung pwede lang. Baka makurnihan kayo o you might not find it really relevant tonight. But since we are talking of being a member of a political party, early on in my life, ang tatay ko, taga rito kami, Danao, Cebu. Nag-migrate kami sa Mindanao. Native talaga kami, Cebu. Nag-migrate kami sa Mindanao very long time ago. Maliit pa ako. Mga 1950. Just was a few years after the war. My mother was a teacher. She's from Mindanao. May halo ang nanay ko doon na Maranao. So, we started life in Davao. In a few years, my father became governor. Naka-straight 3 terms siya. Pero wala pa naman limit noon eh. But ito ang masasabi ko. I am not against anybody going out of the party or of a party and changing party lines. Wala akong ano dyan. I do not have an opinion. I do not have a judgment on that. I do not have anything to say.
Pero ang tatay ko, my father won as a nationalista. And in between, far and wide, he remained a nationalista. Election after election after election. So, matagal na siyang governor. Dumating si Marcos. So, si Marcos lumipat doon sa nationalista because he could not have the space. Nandyan si Macapagal eh. So, wala siyang whether the guy was really up to a re-election. So, si Marcos medyo na ubusan siya ng political space. Lumipat, liberal siya, magkasama sila ni Macapagal, lumipat siya sa nationalista. So, ganon ang laro. Except for Ibarle and my father, lahat ng gobernador, nung nanalo si Macapagal, naglipatan doon. Yung ang nawala sa Pasig, yung sila Marcos and the others. But at the start, kasi yung tatay ko, nationalista. All these years, inihila talaga siya ng liberal. But to the very end, by the way, he remained a nationalista. Until he died, a nationalista. Pero hinihila siya noon. He refused. And it was during the time of, I think, Macapagal. Kay Marcos, nag-nationalista na si Marcos. Kumalas nga sa liberal because he wanted to be president. So nagsama sila ng tatay ko. But all these years, nung 6 years niya, far and wide, lahat na lang, except Ibarle, sa Mindanao, Governor Ibarle, ang tatay ko. Silang ang nasyonalista. Kaya nung nanalo si Marcos, ginawa siyang cabinet member ni Marcos. But hindi masyado yan, being a cabinet member. But what is very important to me, to be talking about it, na hindi talaga pumalik ang tatay ko. Nung ako, kilala man ninyo siguro si the late Secretary Luis Santos. Marami mang taga-Davao dito, magtanong kayo. Nung nag-mayor yun, nagkasama sila ni Mitra sa LDP. So, si Luis Santos, talagang hinihila niya ang lahat. Ang hindi niya mahila yung tatay ko. So, hindi naman pensyonado. Ito mga taga-Davao, nakikinig kayo ngayon. There was a little bit of hindi naman nakakatakot, but at odds with each other. Walang bigayan. Yung dito, sa Davao makita yung City Hall, then the building in front of the church in San Pedro,
was the Capitol. Ang baliktaran na because si Porras was the liberal, ang tatay ko ang nationalista. So, hindi masyado yung mga tauhan nila, alam mo, yung Davao City Police, ang problema, ang gobyerno may task force for na police. Municipal police, nag-contribute yung mga mayor to make a task force. So that was also the armed group, huwag na natin magbulahan, ng tatay ko. Kaya, so, there was a little bit of tension. At baril. Yan ang politika. Yung ako ngayon, ibalik ko sarili ko. Ako nag-umpisa PDP. Nung panahon ni Santos, gusto niya ako kunin sa LDP. Natutunan ko sa tatay ko, nakuha ko lang. No big deal. Pag nakita ko yung tatay ko, ayaw niya to change party, maybe as a matter of principle. Nung nag-mayor ako, hindi rin ako pumayag. Hanggang ngayon, patapos na ako. Mamatay na ako bukas. Mag-crash yung aeroplano, PDP yan. Ang sakay. Yan ang problema kay Santos. He was a little bit high-handed. Kaya mga taga-Davao, di ba? Masakit magsalita yun. Ako naman, niniwalan ako nagpapalugi. Minumura ko rin siya. Every time that he talks of politics and he talks about the city and yung mga official, masama ang bunganga niya. Masama rin ang bunganga ko. So one time, galit man siya sa akin. Kung ano-ano na lang ang pagsasabi. Secretary of DILG siya noon. Kinuha siya ni... He was campaigning for... He was a congressman. He was elected congressman, but he accepted DILG because he campaigned for Mitra, LDP. Siya yung campaign manager ni Mitra for Mindanao. Kaya gusto niya ipakita kay Mitra na makuha niya lahat. Ang hindi niya makuha ako. Kaya mainit talaga sa akin. To the point na, kayong taga-Davao, huwag na lang kayong ibang, yung taga-Davao, palusutin na lang niyo sa tainga ninyo. Hanggang nagkainitan talaga kami. One time sa Apuview, papasok ako. Nakamotor ako, pinarkir ko yung motor ko doon sa harapan. Nakatsaleko ako kasi yung motor. Padala akong baril. Tapos, papalapas si Santos. Yan nga ano sa politika eh. Ginto ito storytelling. Kasi ganun nga ang politika eh. Yan pilitan. I mean, I could have simply surrendered because he was a DILG. Pero I stuck to my guns. Nasyonalista kami. Nung wala na nasyonalista, nag-PDP, nung start down. Hindi ako naglipat ng ano. Pero PDP na ako noon. Nagharapan kami, papasok ako, kalabas siya, kasama niya si Manggo Dadato, yung mga ibang opisyal. Nagpagsindi niya ng sigarilyo, pag ano niya, nakita niya ako. Sabi niya, Duterte. Alam na ba niya, halos anak lang niya ako.
Magsabi lang siya sana, Rudy, babatain. Duterte. Sabi ko, Santos. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit? Putang ina mo, bakit? Bumunot ka, letse ka, kayong la. Nandiyan si Castillo, si mayor ng Cotabato. Kayo. Bunot kayo mga putang ina ninyo. Bunot kayo na. Tapusin na natin ito. Yan ang sa politika. Kaya ako nung napolitiko ako sa Davao, tinignan ko talaga peaceful, walang pahirapan. Kontrapartido, wala. Tatay ko na gobernador, wala naman siyang ginalaw. Pero si itong Santos na yun, nag-DILG, hindi ba, alam ninyo, nakita niyo, may kayabangan. Sabi nila, hook na yun dito sa Luzon. Nung pagputok ng hook malakap. Yung predecessor ng Communist Party of the Philippines. Yan ang sa politika. Pero hindi ko nga sabi ko, I do not mean to disrespect people who are now on the other side or who might go to the other side baski ngayon. Alam ko kasi ang politika project pera. It's either because you are the mayor or governor, wag na tayo magbulahan, may pera ka. Even sa discretionary fund or contingent fund, milyon talaga yan. Kaya abulan ang mga tao dyan. That's what makes politics, among others, yung the prestige, the honor to be called governor, mayor, or president. Mainit talaga yan. With it goes the privileges, kotse, walang accounting dito, may discretionary fund ka, depende kung yung board, yung members of the provincial board or city, kung kaya nila ibigay mong maghingi ka ng million after million, walang magtatanong. Sa totoo lang, walang pera yung cabinet members ganon. Malayo rin sa lukan. And if you are corrupt, in addition to yung sa opisina, yung project, doon, yung sa mga kumpare mo, tapos hati ka. That's about what makes politics really very palatable. Pero ako, ginusto ko man o hindi, alam ko nag-aaral pa kami. Alam ko hihilain talaga ako sa politika. Alam ko na noong namatay ko, 10 years after my father died, nakatutok na yung mga leaders In the same manner, nang lumabas ako pagka-mayor, gusto ko mag-appoint ng first councilor sana to the mayorship na kapartido ko. Ang sakit na lang ng loob ko kasi kasama ko. Ang problema, ang mga tao ayaw. That brings us up to this political dynasty. Yung iba sinasadya talaga nila to cling on to power. Political power, ano yan pera yan, pati kung ginusto mo lang. Gusto mo magbilyonaryo, milyonaryo, nandyan yan. Gusto mong tigas ka,
Pero kung gusto mo naman magsilbi sa taong bayan, mas maganda. Kaya ako nahihila na ako na, alam ko na. Kaya nung maalis na ako, kasagad na ako, naghanap ako ng konsehal. Ang mga tao kasi, tandaan ninyo yung mga politiko. Politika itong PDP. It's politics. Serving the country is second. First is politics and ambition for honor. Maging ano ka. Pero gano'n yan, hilaan yan. Ang gusto nilang pumalit, si Inday. Ayaw ko kasi isama ang anak ko kasi babae. Pero abogada si Inday. Nag-aral, dumaan ng San Beda yan. Kaya kami, ito si Mayor Rama. Bidista man to. Sino pang bidista dito? Medyo marami siguro na. Alam mo, kunti lang, kasi maraming law school. Davao, Cebu. Kaya yung pumupunta ng naligaw sa landas, pumupunta ng San Beda. Kaya si Mayor Rama, hindi na bumalik yung sore throat niya sa halik sa sentro escolar siguro. Pero noon yun, ma'am, nandiyan ba misis mo? Noon yun, ma'am, nagka-sore throat na hindi na nabalikan. Noon pa man yan, pataanan din na. Pareho ito sila ni Imano. Imano ng kakayan. Bilat ka na ng... Ganun yung salita yun eh. By the way, talking of PDP, ito na lang, storytelling na lang tayo. Huwag na yung iba, alam naman ninyo. What is very ironic, a political, hindi naman debacle, but the irony of it all in politics, ito sa Philippines. Putang na, ang PDP nakaproduce ng presidente. 2H. 2H is ito. Binabaliktad namin nung bata pa kami. 2H. Nakaproduce na tayo ng presidente. Yung iba, wala pa. Nationalista, Boremond affair, wala na yan. Ang PDP na lang. Kaya hindi kayo nagkamali. At saka, ang PDP pa lang, ang nakikita ko na may listahan, nandyan man, it's innate among us. Basic yan, honesty. Lahat yan, ano mo sa kapwa mo tao. Nandahat yan. Ang PDP lang ang may listahan to remind you of what you should do. Yung iba, wala na. Ang nasyonalista, kita mo. Nung nawala yung mga tatay ko, sila yung malalaking nasyonalista, nila Rodriguez noon. Finally, nawala sila sa mapa. I don't know if PDP would suffer the same fate. But what I know is that I think PDP has a more, huwag na nating highfalutin words, has a more, huwag na yung prinsipyo, has a moral stand na
kung ano yung tama. But what is I said very ang PDP was organized and invented, for that matter, nila Pimentel, nila Canoy, nila Cagayan de Oro City, yan, ang PDP. The birth pangs of PDP. Nag-umpisa ng Cagayan de Oro City. Alam mo ba kung sino lang ang PDP ngayon? Maano ka? The birthplace where it was organized, lahat doon. Maraming mga prinsipyo na tao na wala na lang siguro. Alam mo kung sino ang naiwan? Girlie, tumindig ka nga. Tumindig ka lang. Ito siya ang kasama ko sa PDP. Siya na lang. Biro mo, galing doon ang PDP. Siya lang isa babae. Maghanap ka ng dalawang boyfriend para madagdagan. Pero wag mo akong patayin. Kasi, patayin mo muna pala ako. Kasi pag hindi, mama, mamatay ka. Si Girlie kasi, wag na nating pahabain yung istorya. Si Girlie, naging broadcaster ito ng ABS-CBN, Davao. Galing Cagayan, talent ng Cagayan, naghanap ng trabaho sa Davao. Bata pa yan noon, payat pa. Nga, sa awa ng Diyos, mataba ngayon. Ako na ang pumapayat. Kita mo, isa na. And yet, all over the Philippines, I suppose, or at least almost represented lahat regions. Nandito tayo lahat sa ang PDP, the lone PDP here is Girlie. Hindi naman ito natin gaya ng may liberal, nationalista, national man yan. Yun ang ganon rin yung so, hindi ko I would not conclude na masama kang politiko kung maglipat-lipat ka. Because ang buhay kasi ng politiko project, ang congressman project. Pag wala kang maibigay na project, yung predecessor mo malapit sa Malacanang kasi nandoon siya sa presidente. Makukumpare. So the next election, magbalik yan doon sa nagpo-produce. But why itong isang tao na ito? Because itong tao na ito ayaw magpalit ng partido. Kagaya natin, and there are only few of us na kung matalo, okay lang. But, sabihin mo, mauna talaga ang prinsipyo ko. Mahirap yan. Sa totoo. Mahirap yan. Yung kakapit ka talaga sa what you stand for. And yung prinsipyo mo na ayaw maglipat-lipat. Ako, safe na ako. May pagyabang ko na kasi dinaanan ko eh.
Pati nga yung sekretary ng DILG, no, hinaman ko talaga ng barilan. Yan, sa Apobio. Alam ng taga Davao yan. Pinutang ina ko talaga si Santos. Pergaba lang, patay na yan. Pinutang ina ko talaga sa putang ina mo. Sabi ko, hok ka man kaya, let's check ka. Bubunot ka na ngayon para matapos na ito. Either o ikaw o ako. Para wala na eh. Bisaya pa wala na yung kidwaan. Tapusin na natin ito. Mabutit naman, walang gumalaw sa kanila. Kasi kung may isang pulis, mayor nandoon pa si Mayor Cotabato. Kung mga dili, si Permis Davao, Mayor Cotabato, si hindi. Basta isa ring warlord doon. Kaya kung bumunot yung isang pulis doon, maraming, pati yung security ng DILG mismo. Kung may gumalaw lang ng kamali lang noon ang gumanon, wala na. Babay Rodrigo Duterte. In memoriam. Sana si Girly hindi na mabiyuda. Kasi wala naman. Una man nakamatay. Biro lang yan. Biro lang yan. Kasi taga Davao eh. Taga ABS kasi tukso namin araw-araw. Iyon ang may kwento ko lang sa inyo about itong laro ng politika. Na ito ngayon, ako talagang wala akong I was there yung sa Tagum event nila. Wala akong may undercurrent doon eh. So, nag-abot pala ng national yan. Narinig pa lang ninyo doon dito sa hindi ko alam na may undercurrent pala sila doon sa baba. Governor, kasi yung vice governor, iba yan. Tapos, pamilya. Let me just wind up by saying, itong politika, ako ngayon. Nandyan si Inday. Sila man nagpilit kay Inday. Ayaw Manila, sabi ko, ito. Hindi, Mayor, yung si yan ang problema sa... Alam mo bakit? Do you know why talagang na-perpetuate ang dynasty? For as long ang Pilipino hirap at walang sapat na edukasyon at ang ekonomiya niya mahirap, ang politika sa Pilipinas feudal system. Magpunta ka sa barangay ninyo sa malayo, kayo, alam mo ninyo ang prangkahan tayo. Eskwelahan, ospital, trabaho, daan. Doon yan sa incumbent. And if he's able to really dispense funding, money, or projects, he can remain relatively safe for a few years, a few terms. Ganun yan. Ganun ang politika ng Pilipinas. Feudal talaga.
we are still in the feudal stage sa ating political, I would not say maturity. Ating pang ano ngayon. So yan ang ano. Bagay kung magsuporta-suporta, PDP ang manalo, siyempre, huwag ka magtaka na karamihan ang nakatrabaho sa gobyerno nung daan ako, puro PDP ang judges, ang mga fiscal, puro PDP yung kilala ng PDP o PDP mismo. Mayroon dyan sa, ayaw ko lang ibanggit, Court of Appeals, PDP member talaga. Card bearing. Hindi lang ibig sabihin na binabackupan ng PDP. Yun ang laro. So, sa inyo, ewan ko, I would not want to magbigay ng exactitude na ano. Kasi ang buhay might not be good this time, might not be the best remedy for today, but it might be good for tomorrow. Depende yan. Kung lugar mo na medyo talagang hirap, ang kailangan mo eskwelahan, ano man ilapit ng tao sa iyo, May politiko man tayo dito, mga PDP na elected official. Ano mang ilapit? Di ba, sir, yung eskwelahan sana kasi yung isang probinsya, isang munisipyo lang muna, provincial high. Tapos magmarami na ang munisipyo, maghingi na yung cluster, another high school dito. Yan man ang walang iba There's no other way. Walang kagaya sa Amerika na may mga private, gano'n, and you can borrow, pay later. May mga programa sila doon na gano'n. Ang Philippines, wala. Lahat. Tubig, edukasyon, eskwela. Pang happy-happy. Pang Hong Kong nila. Patikman mo ng Hong Kong kasi nila meron pa akong dinala ng mga barangay captain sa Hong Kong. So, sa Galleria, so, dalawang kama sa isang kwarto. Marami sila Pero isang kwarto nakita ko doon. Ginising ko na lahat, magkain kami. Yung dalawang barangay captain, putlang-putla, tapos kurog pa. Sabi ko, sir, wala may tulog, wala kaming tulog. Malamig masyado. Putang inang aircon, bakit? Hindi mo pinatay. Sir, hindi mo kami marunong magkulikot. Dito man sa, dito ang control sa Galleria. Dito lang sa bedside. Sama mo. Hindi pala kayo habol. Sir, kay cover yan, sir. Wala mang kumot. Ilang cover yung bed cover, tapos kumutin mo pa yung isa, nandoon pa yung kumot sa ilalim. Hindi man marunong. So, nagtiis yung dalawa. Halos mamatay sa lamig. Kaya yung mga barangay captains ninyo, pag dinala ninyo,
turuan ninyo. Lalo na, for example, ngayon ka lang nakabiyahe. Oh. Pagdating sa kwarto, sabihin mo, ito ha, kunin mo yung cover. Yan ang kumod. Diyan ka pumasok. Totoo yan. Kawawa naman ko rin. Totoo. Someday, some of you, in the fullness of God's time, maging milyonaryo kayo. Mayor kayo, governor, congressman. Pag magyaya kayo ng mga tao ninyo, huwag ninyo yung pinaka-basic, lalo na for the first time. Lalo na dalhin nila sa Hong Kong. Na, kung ngayon mo dalhin yan, mamatay yan. Patay talaga yan sila. Hindi lang mamatay. Patay talaga yan. Kung hindi mo turuan. Ay buhay. So, yun ang divinets of politics and of life. Itong PDP, sa pangmatagalan to. But, you know, politiko ngayon halos. Pag marunong ka lang mag-diskarte, ako man, kasama na ako nag-umpisa. I was a prosecutor. Then I became mayor. Kasi hinihila na madala ka sa partido. Whatever the modus, how will it operate later on in your life? It's a balik tayo dito sa basic pinag-usapan natin is party loyalty and of course the travails of being loyal to a party. Lalo na kung nandiyan mabuti lang ngayon wala pa eh. But you are there, sa center stage ka na, sa politika ninyo, then you are now faced to choose between projects and development of your city. Pero walay labot ang Cebu. Rama will never need President Marcos, not in 1,000 years. Hindi talaga niya kailangan. Alam mo bakit? Mas mayaman ang Cebu kaysa national money. Malaki. Hindi mo na kailangan well, of course, Davao. Hindi mo na kailangan sabi mo talaga magpaluhod-luhod ka doon. Kaya ako, sabi ko sa taga Davao, ito lang ang kaya natin. May pera tayo, pero limitado ang projects. Do not dream of big things because we cannot afford it. But, kung kunti-kunti lang dyan, paghatiin natin, but you have to explain to the people. You know, I am a PDP. I would like to remain a PDP, irrespective of who is the president. Ngayon, sabihin niyo, matalo ako dahil malayo ako sa presidente, hindi ako makabigay sa inyo. Pasensya din. I'm ready to retire. Okay lang ako kasi ganun yung suicide mentality. Ganun lang ako. Kung hanggang dito lang ako. Kasi nasabi ko, abogado naman ako. Eh, may hanap buhay. Hindi naman ako mamatay kung hindi ako maging mayor. Diretso kasi ako eh. From fiscal to mayor to congressman
May congressman dito. Walang congressman. Pero, sir, ako kasi, galit ang Congress sa akin. Pero pareho man tayo, member rin ng Congress. Alaman natin, ikaw wala kang problema. Not in a million years ka rin maging topic. Pero yung sinabi ko na galit sila, mga putang ina to. Totoo naman yung sinasabi ko. Yung binibigay na, anong accounting? Wala. Kami, may accounting kami, pero mag-submit ka talaga ng ano. Baski na God, listahan lang dyan, kopyahin mong listahan dyan sa tindahan, sa kanto. Basta sabihin mo wala, I certified. Mahirap yan. Maski 1 milyon, tapos I certify. Dapat nila baguhin yan. Hindi kasi makontento yung tao. You just cannot brush away the issue na, tama na yung I certify. Mahirap yan. Tapos galit sila sa akin. Magago kayo. Totoo naman. Naging congressman ako. Lalo na akong presidente. Kasi Marcos, in fairness, yung walang halong galit, walang halong politika. In fairness, presidente, wala akong narinig na siya. Pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi ako makaano hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung corruption, malakas talaga. Malaman mo. Kasi yung mga project kumihina because nadidelay. Nadidelay kasi pag-award, another award, bidding award sa DBP, nanalo ka. Another bidding yan. All bidding, walang pataasaan ng presyo. Isang presyo lang yan. Kaya tatagalan. Yan ang nakikita ko na Pero, hintayin na lang natin. One term lang naman. Huwag na natin awayin. Ako ayaw ko makipag-away ayaw ko huwag lang kamali talaga ng si Lagdameo, inano ko lang kunti lang. Alam mo bakit? Na nabanggit ko yung pangalan ni Lagdameo? Kasi minsan kasi magsalita si Lagdameo, anak mayaman Alam mo, tayong galing sa mahirap, may sarili tayong lingwahe. We have a dialect, either Tagalog or in Visayan, or even in English. Meron tayong almost like may mga tayo. Basta may salita tayo na tayo lang nakakaintindi. Ang mga mayaman din nakakaintindi ng ganon. Kaya si Lagdameo kasi nagsalita siya. Sana ganon naman. Huwag ka na magsalita. Lalo na Bornel mo. Alam mo yung Padeco,
what made Florendo, yung lolo ni Lagdameo, milyonaryo? Kayo mga taga-Davao, alam ninyo yan. Noon pa yan, yung lupa ng Davao, penal, pronounce it, penal colony. 5,000 hectares yan. And that was awarded sa bidding noon. Hindi pa gobernador ang tatay ko. Ang tatay ko kasi isang Davao lang noon. One province. Wala pa yung Davao del Norte, del Sur, Oriental, Cumbal Valley. But there are about 6 or 7 local government units. Local. Nung sa panahon ng tatay ko, isa lang yan. Yung Tadeco was awarded to them. Panahon pa ni Magellan. So siguro, nung kayo mga taga-Davao, that 5,000 hectares made them billionaires 10 times over. Yung banana, yung Ninita Tadeco. Kaya kayong nasa gobyerno na nasa ano kayo, huwag kayong basta-basta na lang magsalita na ano. Kaya nung pinasuspendin ninyo yung governor ng Davao del Norte. Walang karason-rason. Kinuha lang niya yung sakyan ng... kung governor ka, putang ina, kung ang sakyan ng probinsya, kunin mo, ibigay mo doon sa isang departamento, iyo yan. If you are the mayor, you own all government properties. Kung yung sakyan, sabihin niya, kunin ko yung sa treasurer, wala ka muna. Unless, of course, that is appropriated purposely for the city treasurer. Pero kung bilihan mo lang, paggamit mo sa kanila, pwede mong i-jumble yan. Baski siya ang may-ari. Since, sa akin ko, panahon pa ni Magellan hanggang ngayon. That's 5,000 hectares. Sino may-ari? Yung Davao Penal Colony. Hanggang ngayon. Namatay na lang si Garcia, namatay na lang si Macapagal. Kaya, bakit ka man maghanap ng away? Pero, kung ako ang tanungin mo ngayon, huwag na lang kasi masaktan yung gago makinig. Baka kaibigan pa naman kami. Yan mga hirap minsan eh. Kaibigan tayo, mag-away tayo dahil sa politika. But anyway, two apologies. One is, took me a long time to talk here. The other is, I came in late. Kasi, taga Cebu ako. Ngayon, alam kasi ng mga relatives ko na pupunta ako dito. So, sinalo nila ako. Makipagkita lang. But, along the way, nalaman ko na hindi man tayo mabubuhay lahat. Sickly, dying. I had to go there and fix things. So, tulong ito, tapos words of matatanda na rin kasi yung mga ako, matanda na ako. Ako ata ang pinakamatanda dito.
Di, si Bato pala ang una kaya. Nauna may buhok niya, ubos ka agad. Wala na. No more. You know, Bato started as a second lieutenant. Mayor na ako. Ganun ako katagal na mayor. Naging general na lang siya. Nung pagka-general niya, ako yung presidente, siya yung PNP. Binitbit ko siya. Pero he started as a second lieutenant sa Davao City. All these years na election, wala ako sa naging talo. Hindi ako nakatikim ng talo. Election after election after election. So siya, second lieutenant, tama, nung nagpresidente ako, tiniming rin niya na may rango na. So, he became my chief PNP. Mahusay ito si Bato. At mahusay na senador ito. He is honest. At isa pa, si itong nakaupo dito, ganon-ganon lang yan. Pagka-joke, but he's a very honest guy. He should be there for the longest time. Ruben Padilla. Bongo. Mahusay. Alam mo, ganito ang nangyari. 2 minutes. Isang gabi, paglabas ko sa ospital, may nabalitaan ko yung security ko na sundalo, teniente, Philippine Constabulary, namatay. Yung kayong taga Davao, Jimboy, yung may-ari ng nightclub. Ang kalaro niya noon, si Bongo. Bato, ito yung nagtapo ng bula, kaya malakas masyado. Napuruhan yung... Galing yung bula sa kanya. Sila yung tatlo naglaro. Bumagsak doon yung security ko. So, sabi nila, sir, namatay si Jimboy, sir. So, sabi ko, sino yung aide ko ngayon? Tapos ito si Bong, kasi magkabarkada sila. Pero ang barkada ko talaga, ang lolo ni Bong, yung printing press dyan na malaki sa Davao. Tesoro. It's the biggest in Mindanao. Printing. Mayaman to si Bong. Siya nag-offer. And that was a long time ago. Until now. So, from an aid, kita ninyo sa TV, kasama ko. Until one time, sinabi ko, Bong, kailan ba yun? Bong, tumakbo ko ng senador. Papanaluhin kita. Ay, mayor, hindi mayor. Ano lang ako mayor? Ganun lang naman yan. Ganun ang umpisa niyan eh. Ayaw ko. Gusto ko pala talaga. Yung senador. Bongo is also a very honest man. And of course, my friend, hindi ka na nag-graduate. Hindi applicable siguro yung 3-term dito sa Cebu. Huwag mo kayo pahuay-pahuay na. Wala akong narinig na ibang mayor. Wala ka mo break? Hindi ka nag-break? Mayor, nag-break ba na si Mayor Rama? Kasi siya ni Ilis. Sinong pumalit? Nung nag-break ka, sinong pumulit sa iyo? Who was the mayor?
Tinalo mo. Tatalo na. Alam mo, kaibigan ko na, puro kami sa pero kung yun lang, pati ito, dito na talaga ako. Alam mo, huwag mo lang sabihin sa kanya. Pero kaibigan man kami. Ugaling Espanyol. No? Mahirap siya. No? Mahirap. Baski ako, mayor kami, mahirapan ako. May ano siya, may superiority complex. So, kami taga Mindanao, pakunwari na lang rin, kaya akala nilang putang ina bukid yung Mindanao, buang, magpunta kayo doon. Ang doorknob namin doon sa City Hall, gold. So, yan na lang this is what I just can share with you tonight. Again, I'm honored and happy to be here with you. And let us, wag na muna ngayon or ngayon, siguro, after this, kayong mga senador, maybe we can have exploratory talks or preliminary kung sa mga senador. Magkuha tayo ng party. Yung equally represented, support na lang. It's a matter of support for each and every one of us. We'll try to come up with the ticket that is really equally representative of all regions. And we will work on it. Maybe, hindi ako, I'm flying out at 2 o'clock. Magbalik na ako sa amin. So, but I have a few hours to talk about the Senate that we are planning to. It's late that we're going to put up. So, again, I'm very happy. I hope I would have a chance to meet you in this kind of forum na medyo marami tayo at mapag-usapan natin. Maybe during the campaign. So we can come up with a strategy that's to ensure the victory of the party. I hope we can have a slate that would be complete. Kasi yung iba kasi gusto nila maski 2, 3 na lang. Mahirap yan eh. We'll chance it. We'll chance it. Magsuwal na lang tayo. We'll come up with a baka pala. Total kung region by region, kung makas lang ang tulungan, gaya ng Mindanao, kung mabuo namin yung slate doon para sa inyo, then maybe you can do the same for sa lugar ninyo. Kaya kailangan talaga representative. It cannot be na Davao lang. Hatiin natin ito lahat. And I hope we'll have the time to do it. Maybe, hindi na siguro ganito karami. Pero kung kaya ninyo, okay. Gusto ninyo sa Davao? Next time. Next venue, Davao na. Para mamili na tayo itong selection. But maybe
in the middle of the campaign or before, mag-usap tayo para kung ano ang kulang at kung ano ang hirap na kandidato. Huwag kayong mga Chinese, huwag kayong, do not be offended. Kasi ang lolo ko, Chinese. Pero kung wala tayong pera, maghanap tayo ng in-check ng putang ina. Ganun sa Bisaya, mga Tagalog. Ganun ba rin sa inyo? Pag wala kasing pera, pangitag in-check atong ampakon. Kasi doon na kayong mga Chinese. Kayo nigo. Ito siguro. Be not be offended. Ang lolo ko lang. Mother. Lang. So, again, thank you. And wala lagi sila doon. Muli na. Naghappy-happy na yun. Maniwala ka. Hindi na. Sige, okay. Salamat ha.